Alam nyo, hindi naman lahat ng bedtime story ay tungkol sa mga prinsesa at happy endings. May mga kwento rin kasing medyo madilim. Ginawa sila hindi para magpakitang gilas, kundi para magbigay ng babala. Ngayon, yan ang sisilipin natin. Mga lumang kwentong bayan at kung ano pa nga ba ang matututunan natin sa kanila ngayon. Simulan natin sa tanong na to. Isipin mo, paano kung dahil lang sa hindi mo pagsunod sa nanay mo, bigla ka na lang magiging halimaw? Grabe, di ba? Well, yan mismo ang nakakatakot ng premise ng mga kwentong pag-uusapan natin. So sa bahaging ito, dalawang klasik na kwentong bayan mula sa Pilipinas ang ating bubuksan. Pareho silang tungkol sa mga bata na naparusahan sa isang paraan na hinding-hindi mo aakalain, ang literal na pagbabagong anyo. Sa isang banda, meron tayong kwento ng mga batang pinagtawanan lang ang sakit na nararamdaman ng kanilang ina. Sa kabila naman, ang sikat na alamat ng isang tamad na batang lalaki na binaliwala ang utos ng nanay niya. Parehong mga sitwasyon na parang pamilyar, pero may matinding twist ang mga kwentong to. Ngayon, tingnan natin ng mas malapitan yung mga kasalanan nila at yung kakaibang sumpa na ipinataw sa kanila. Handa na ba kayo? Tara, isa-isalin natin. Sa unang kwento, yung nanay habang nagpapakulo ng pangkulay sa tela, napaso yung kamay niya. Imbes na tulungan, anong ginawa ng mga anak? Ayun, nagtawanan pa sila. At yung tawa nila, yung kawalan nila ng simpatiya, yun mismo yung naging mitya ng pagbabagong anyo nila. At eto pa ang nakakagulat, yung mga kutsarang kabibi na hawak-hawak nila habang nagtatawanan, bigla na lang naging buntot. Isang napakasimbolikong parusa na direktang konektado sa ginagawa nila noong mga oras na yun. Sa pangalawang alamat naman, simple lang ang utos ng nanay sa anak. Hanapin mo yung sandok. Pero ang sagot niya, habang inaabot ang isang maliit na kutsara, masyado po akong tamad. Eto na lang. Yung simpleng katamaran na yan pala ang magiging simula ng lahat. Sa sobrang galit ng ina, inihagis niya yung kutsara sa anak niya at dumikit ito sa may bandang likuran niya na parang buntot at doon na nagsimula na ang kanyang pagbabago. Muli, yung mismong gamit sa kasalanan ay naging bahagi ng parusa. So, kitang-kita natin dito yung pagkakatulad, di ba? Ang kasalanan, kawalan ng pakiramdam at katamaran. Ang instrumento, isang kutsara. At ang resulta, naging unggoy na may buntot na galing mismo sa kutsarang iyon. Napakalinaw ng pattern. So ano nga ba talaga ang mensahe sa likod ng ganito kabigat na parusa? Dito na natin sisimulang himayin yung medyo mabangis na moralidad ng mga kwentong bayan. May isa pang detalye mula sa unang kwento na ang ganda. Kahit naging unggoy na sila, nananatiling maitim ang kanilang mga kuko. Ito raw ay permanenteng mansya, isang paalala ng kawalan nila ng galang habang tumutulong sa kanilang ina. Ang kasalanan ay nag-iwan ng permanenteng marka sa kanilang katawan. Alam nyo, may tawag dyan sa panitikan. Ito'y tinatawag na transformation motif. Isa itong paraan kung saan yung pisikal na pagbabago ng isang character ay salamin ng kanyang pagkatao o moralidad. Kung ano ka sa loob, yun ang lalabas sa anyo mo. Sa kaso nila, ang pagiging unggoy ay simbolo ng pagtalikod nila sa sibilisadong pag-uugali, yung respeto, yung pag-unawa, at pagbagsak sa isang mas primitibo, parang hayop na estado. Dahil naging parang hayop ang ugali nila, yung anyo nila, sumunod na rin. Ang mga kwentong ito ay nagpapakita ng mga mahahalagang aral sa ating kultura, paggalang sa nakatatanda, ang halaga ng empathy o pakikiramay, ang pagkakaisa ng pamilya, o syempre, yung malinaw na mensahe na may mabigat na kapalit ang kawalang galang. Pero, teka muna, kumusta naman to sa modernong panahon? Tingnan natin ngayon ang malaking pagkakaiba ng mga aral na ito sa paraan natin ng pagdidisiplina ngayon. Kasi yung hustisya sa mga kwentong bayan, masasabi nating punitive, nakatuon sa parusa, at irreversible, permanente, wala nang bawian. Nagkamali ka, kaya eto na ang magiging parusa mo habang buhay. Tapos ang usapan. Sa kabilang banda, ang modernong disiplina ay corrective o para itama ang mali at developmental o para sa paglago ng bata. Ang goal ay hindi lang parusahan, kundi turuan siya at tulungan siyang matuto mula sa pagkakamali.
At ito yung napakagandang punto mula sa ating pinag-aaralan. Nagkaroon na ng pagbabago sa ating kultura. Mas pinapahalagahan na ngayon ang rehabilitasyon at personal na paglago kesa sa basta-basta na lang na paghatol. Hindi na masama ka, kundi paano ka matututo mula dito. Ang laking pagkakaiba, no? So, ibig sabihin ba nito, wala nang lugar ang mga nakakatakot na kwentong ito ngayon? Well, ang sagot ay meron pa rin, pero sa ibang paraan. Pwede nating gamitin ang mga halimaw na ito para magturo ng kabutihan. Imbes na gamitin bilang panakot, hala sige, magiging unggoy ka, pwede itong maging simula ng isang mahalagang pag-uusap. Hindi na siya isang balangwa, kundi isang imbitasyon para mag-isip, para mag-usap. Paano to gagawin? Simple lang. Una, basahin nyo yung kwento ng magkasama. Pangalawa, pag-usapan nyo. Ano kaya ang naramdaman ng nanay? Bakit kaya ganoon ang ginawa ng mga anak? Pangatlo, mag-isip kayo ng mas magandang pwedeng gawin. At panghuli, at ito ang pinakamahalaga, i-connect ninyo yung aral sa totoong buhay. Sa huli, iniiwan tayo nito sa isang malaking tanong mula sa mga kwento tungkol sa unggoy hanggang sa mga modernong bayani, paano nga ba talaga hinuhubog ng mga kwentong ibinabahagi natin sa ating mga anak ang kanilang pagtingin sa kung ano ang tama at mali? Ang kapangyarihan pala ay nasa pagkukwento.